What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan tayo po ay gagawa ng isa sa mga makabuluhan at isa sa mga bagay na sa tingin ko mga kahombre ko makakatulong kahit papaano kay Sergey Bin. Kasi bilang isang influencer mga kahombre ko, sa tingin ko sa moment na ito, Sergey Bin is very lost. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Aamin ba siya? Hindi ba siya aamin? Tatahimik na lang ba siya? Ipagpapawalang sa bahala niya na lang ba lahat ng ito at hahayaan niya na lang na makalimutan at lumipas ang panahon without even saying a word about this? Kung nanonood ka man, Sergey Bin, nandito ako. I'll try my best para bigyan ka ng maayos na pag-iisip upang makabalik ka, if ever, na gusto mo, no? Sa social media, with a bang, again. Baka sakali lang, no, mga kahombre ko, na makatulong yung personal experience ko on being one of the oldest in the game sa social media, mga kahombre ko. Experience-wise, okay? Tandaan, mga kahombre ko, na ang content ko na ito ay hindi para siraan si Sergey Bin. No point, mga kahombre ko. Tapos na tayo dyan. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Isa yan sa iniisip ni Sergey Bin, mga kahombre ko. Sergey Bin, kung ang iyong iniisip na kapag ikaw ay nanahimik, lalamig din ang issue, isang malaking kamalian yan. Sa panahon ngayon, mga kahombre ko, sa panahon ngayon, Sergey Bin, hindi na umuubra yung mga ganyan na galawan. Una. Pangalawa, lalo kang madedehado, lalo kang yayak-yakin ng mga tao upang ilabas mo ang katotohanan. Ang mundo ng social media ngayon, mga kahombre ko, ay very different na. In fact, Sergey Bin, naging lesson na yan sa'yo. Kaya nga nung naglabas si Elma ng statement, after few minutes, nilabas mo din ang statement mo. Isa yon sa patunay na natuto ka na kung paano nagwo-work ang social media. Ngunit, hindi mo pa rin talaga alam kung paano ang maayos na takbo dito. Bakit kamo? Kasi wala kang ginawa sa letter na yon, kundi pagtakpan ang problema nyo na ipinablish nyo rin, ha? Kasi ang inyong relasyon ay published. So yes, deserve ng mga tao bilang kayo ay mga public figure na malaman kung ano ba talaga ang katotohanan sa pinayaman nilang mga tao at sinuportahan nilang mga tao. Deserve yon ng mga tao mo. Paano, Sergey Bin, babalik ang trust ng publiko sa iyo kung hindi mo naman kaya na ipakita sa kanila na once and for all, ikaw ay totoo sa kanila? Alam nyo, mga kahombre ko, ang mundo ng social media ay isang parang paradox, mga kahombre ko. Sobrang crazy ng mundo na to, mga kahombre ko, to the point na kapag hindi ka nagsasabi, ngayon 2026, talagang mahuhuli ka. Imposible na madugas nyo pa ho ang social media. Walang ganon, mga kahombre ko. Kaya nga, ang mga taong toxic sa social media ay hindi na sinusuportahan. Ang tanging sinusuportahan na lang ngayon ay yung may matatalinong content at yung mga tunay na content. Kaso hindi naman natin masisisi. Sanay na sanay sila sa mga scripted contents. Sanay na sanay sila sa mga prank content kung saan pinaglalaroan nila ang feelings ng mga tao. Oo na, naging hindi pa. Di ba? Black na, naging white pa. Alam nyo na, mga kahombre ko, mga paasa. Alam na alam at sanay na sanay sila dyan, mga kahombre ko. And Sergey Bin, for your information, hindi lalamig ang issue mo hanggat hindi mo sinasabi ang katotohanan, hanggat hindi mo inilalathala sa video. Kung ano man ang tunay na naging motibo ba't kayo naghiwalay. Maaaring naghiwalay kayo dahil ng babae ka? Pwede rin. O baka naman naghiwalay kayo dahil ng lalaki si Elma? Baka pwede rin. O baka naman totoo yung sinasabi nyo rin, no? Na lumamig na lang ang inyong relasyon
kaya tumigil na kayo. Ayaw nyo nang makipagrelasyon sa isa't isa. Kaso nga lang, ang isang simpleng status won't make it. You made millions and millions and millions of pesos. You made millions and millions and millions of people happy. And you actually think na enough na ang stupid letter para maayos ang sitwasyon, para lumamig na ang sitwasyon at makalimutan na nila forever yung mga taong nagpasaya sa kanila, yung mga taong sinuportahan nila. Hindi po pwede yun, Sergey Bin. Kailangan talagang magsalita kayong dalawa ng ayos upang matuldukan ang mga issues na ito. The more na hindi mo ginagawa yan, ikaw ang mababaon. At yes, every day counts. Kasi kapag ito'y pinatagal mo pa ng linggo, ng buwan, ng taon, malamang lalo nang nabuo sa tao yung idea na baka totoo ang mga allegations laban sa iyo. Kasi as of now, mga kahombre ko, lahat ng mga lumabas na haka-haka, tila haka-haka lang sa iba't ibang mga social media platforms, nagkatotoo ho. Kaya ang hirap tuloy, no, ilagay yung sarili mo kung saan mang posisyon, mga kahombre ko. Kasi lahat ng mga chismis lang, putragis, totoo pala. Kasi tingnan nyo, it led into this, na nagkahiwalay ho sila. So, ibig sabihin, baka nga totoo. At tuloy, yung rumors na yon, mga kahombre ko, nagkakaroon na ho ng mga credibility. Akala ni Sergey Bin, lalamig. Ay, malabo. Kasi kayo ang nag-build sa mga sarili nyo. Ganyan bang kahina ang tingin nyong dalawa sa binild nyo all these years sa social media? To the point na tama na ang 3 araw, 1 linggo, upang makalimutan na ng mga tao lahat-lahat ng ito? Para mapatawad na kayo at makamove on na kayo sa isa't isa? It's not gonna work, Sergey Bin. At ito pa, sasabihin ko sa iyo, Sergey Bin. Ito, totoo to ha. Habang tumatagal ang panahon, 1 day, okay lang. Maintindihan ka. 2 days, okay pa. Maintindihan. 3 days, 1 week, medyo maintindihan ka. Pero pag nakalipas ng 2 linggo, 3 linggo, 4 na linggo, 1 buwan, 2 buwan, lalo nang nabubuo ang galit ng mga tao sa iyo. Mas lalo kang mahihirapan kapag mas lalo mo pang pinatagal ang pananahimik mo. Your status won't save you. Dapat magkaroon ka ng maayos na paliwanag at maayos na mga pruweba na ilalabas mo. Hindi na rin uubra, Sergey Bin. Nalalabas kayo sa iisa lang na monitor, no? Tapos papalabasin ko nyo na okay kayo, na friends kayo. Hindi rin okay yan, Sergey Bin. Mabubutasan ka pa rin dyan. In short, babalik ka na naman sa umpisa. Bakit kayo naghiwalay? Akala mo lang siguro ganyan yan. Akala nyo lang siguro yan na yon. Pero imagine mo, Sergey Bin, tingnan mo how many views I am getting from you. As of now, sa first part na ginawa ko, almost 600,000 views. Yung pangalawang video ko, almost 500,000 views. Tas itong video na to. Could you imagine, Sergey Bin? Alam mo rin yan sa sarili mo. Di ba? Ganyang karaming tao ang gustong malaman kung ano ang totoo sa inyo na dapat mong ipaliwanag. Yan ang totoo. Itong channel ko is saying that. Kasi itong Makagago What's Up Man na channel na to is for entertainment, gossip, chismis, di ba? Lahat na ng klase nandito. Ng daldalan, kwentuhan. That's why this channel alone can state that by showing you the numbers. So yan yon, Sergey Bin. Kapag mataas ang views, ibig sabihin interested ang mga tao. And now you're seeing it. Sobrang daming views. Ibig sabihin, ganyang karaming tao ang nadidisappoint sa'yo every single minute, hour, days, weeks, months, nalilipas o lumilipas. And that disappointment will turn into anger kapag lalo mo pang pinagpatuloy yan. Man, legit yan. Try to think of this, Gabin. Sayang naman ang binuo mo ng ilang taon
kung hahayaan mo lang na masira ng masira everyday. Para lang sa akin yan, Sir Gavin. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinala. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21, nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang, para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Mapa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pa ang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. At kung ikaw naman ay nag-aatubili dahil sa iyong takot sa mga sasabihin sa iyo ng mga tao, mga questions na bakit mo ginawa to, bakit hindi ito ang ginawa mo, sana ito na lang ang ginawa mo, sana hindi ka na lang nag-public figure. And I don't believe na ikaw ay tatamaan sa mga gantong bagay. Kasi of all people, ikaw ay isa sa mga sanay na sanay ng mahatsit. Because you are a public figure. Kaya nga natatawa ako Some people are asking kung bakit mo ba pinapakialaman ang relasyon ng may relasyon. Malamang, hindi naman papakialaman ang relasyon nyo na mga manonood kayo. Kasi hindi naman kayo public figure. Malamang ito, papakialaman to. Content yan. Galing kasi yan sa publiko. And people needs answers. Ngayon, kapag hindi nasagot ang mga tanong ng publiko, dyan na e-entra ang disappointments. At dyan na e-entra ang pagbagsak ng inyong views na nangyayari na slowly but surely. Yan yung nakakatakot na part, Gavin. Lalo na't wala ka namang talagang, alam mo yun, negosyo na stable talaga. Kung hindi rin lang social media ang mag-fuel sa'yo, wala ka rin magiging negosyo. Yan ang totoo dyan, Gavin. That's what I'm seeing. Kasi hindi ka naman makakapagbenta ng merch kung hindi ka na sikat. Sino bibili ng merch mo? Diba? Lalo na ngayon, na ang daming questions ng mga tao, who's gonna buy your merch? Kailangan ng mga tao ng kasagutan and you must give it to them. Otherwise, papaano? O ngayon, maglalabas ka ng iba mong negosyo. How would they buy you? Yung mga binebenta mo. Hindi mo nga malinis pangalan mo Wala kang maipaliwanag wala kang credibility. Yan ang downfall niyan, Gavin. Kasi hindi ka naman negosyante na hindi mo kailangan maging influencer para kumita, para bumenta. Wala kang ganun, Gavin. So you need your image. You need that name na binild mo. In short, ang kalaban mo dito ay sarili mo. Wala ka ng ibang kalaban dito, Gavin, kundi ikaw lang. Kailangan mo yan ipaintindi sa sarili mo or else you'll be eaten alive sa social media. Isa pa, mga kahombre ko, na nakakaawa ho sa nangyari na ito ay yung bata na si Sky, mga kahombre ko. Sa totoo lang, mga kahombre ko, nakakaawa, yung bata. Kasi end of the day, siya ho ang naging biktima noon dahil siya yung pinaslide sa sex chair ni Sir Gavin, mga kahombre ko. Naginawa nilang content yan, Parang saan po ba to?
Paano nun daw? Slide dyan. O sige, slide ka na. Slide dyan. Yalis mo to. At ang masakit nito, mga kahombre ko, alam ho ni Sir Gavin na mapapanood yan ng mga magulang ng batang ito. At ang masaklap palalo, mga kahombre ko, pina-edit niya pa ho ito. At pinablish pa nila to. Oh my goodness, man. Imagine niyo ho, napakaraming naging chances upang makatok ang utak ng tao na to. Na, uy, masama yan. Pinaslide mo yung bata sa sex chair. Alam mo naman, iba ang panahon ngayon. Sobrang daming predator sa internet. Na napakaraming kalaswaan sa utak and yet ginawa mo ito. Diba? O ngayon, na nagkahiwalay, is forever online now. Yung mga clips na yan. Can the child explain it one day na, ay, ano yan, ex yan ng, ano ko, okay kami, para na kaming family back in the day. Diba? I hope Elma learned a lot from this. Even yung family ni Elma learned a lot from this. Because this is crazy, mga kahombre ko. Ako ho ay hindi naninira, ha? Take note. I'm just telling the truth. Totoo lahat yan. It's available online. At ito din ang problema dyan, mga kahombre ko. Hindi magkaroon ng kahit isang boses ang magulang ni Elma and even si Elma. Bakit? Kasi si Gavin ang alpha. He's giving everything to these people. Sa lahat. Sa buong Kapinpin family. This was all Gavin, mga kahombre ko. Siya ang breadwinner dito. And babalik tayo ulit sa umpisa. Pamilya nga ni Elma, mga kahombre ko. Walang masabi sa ganyang klase ng ginagawa o ginawa ni Gavin sa menor. I don't know. Well, now I don't know the reality, pero parang ganon, mga kahombre ko, di ba? Magtataka pa ba kayo kung bakit hanggang ngayon pinagtatanggol ni Elma si Gavin? Kahit marami nang naging patotsyada si Elma, pero lumalabas at lumalabas pa rin na hawak pa rin sila ni Gavin. Diba? And the only thing na makakapagpasalba dito, Gavin, ay yung maging totoo ka sa publiko. Maging totoo ka sa mga nakapaligid sa'yo. Or else, siguradong kakalimutan ka na ng mga tao na ito. And eventually, kawawa naman ang family mo kasi mawawalan sila ng kita. Pati na rin si Elma. Sa totoo lang, sa inyong dalawa, mas mahirap ho ang sitwasyon ni Elma. In fact, tingnan nyo, simula nung nangyari to, hindi na siya makapaglabas ng content. But si Gavin, makikita natin na tuloy-tuloy pa rin ang kanyang channel, ang kanyang Facebook. Tuloy-tuloy pa rin ang kita. Ganun talaga, life goes on, di ba? Pero makita nyo, si Elma, as of now, wala siyang kinikita. And hindi naman content creator ang utak ni Elma, natututo lang siya kay Gavin. So, eventually, mga kahombre ko, wala ring patutunguhan, di ba? Lalo na malungkot din siya. Kapag malungkot ang influencer, wala. Malungkot ang content. Mahirap to, mga kahombre ko. Sa totoo lang, this is really deeper than what you think. Hindi siya yung pangmababaw lang na tao, mga kahombre ko. You need to reflect on things. In fact, ganito tong content na to. This is about reflection, no? Yan yon, mga kahombre ko. At, alam nyo, mga kahombre ko, yan, tulad niyan, yung bata, yung sex chair, yung pansit bato na issue niya. In fact, kinontent natin lahat yan. Siguro, 1 to 5, mga kahombre ko. 1 to 5. Hanggang sa lumabas na nga itong pinakamalala ngayon, mga kahombre ko. Before itong last, ano bang ginagawa ni Sir Gavin, mga kahombre ko? Hindi ba nagsosorry lang siya? Di ba? So, si Sir Gavin ho, ay madalas mag-sorry. Kaya nga, napupulaan na rin yan ng fanbase ko eh. Okay lang yan, isang sorry lang yan. Balik na ulit yan sa dati. Di ba? May mga ganun na ngang comments na pumapasok sa sistema nila Gavin, mga kahombre ko. Kasi isang sorry lang, okay naman eh. They love you again. Hindi ba, mga kahombre ko? Kasi ganyan naman ang natura ng mga Pilipino. Diba? Isipin nyo naman, mga kahombre ko, ninakaw nga ang kaban ng bayan, and yet nakulong pa. Pagkatapos nun, nagiging presidente, nagiging senador, binoboto ulit. Diba, Sir Gavin? Sila nga nagagawa nila. Ikaw pa kaya? Diba? Pakapalan lang ng mukha yan, Sir Gavin. Siguro hindi pa ganun kakapal ang mukha mo, diba? Hindi ka pa ganun kawalang hiya, siguro. Di ba? Kaya mo yan hindi magawa. Di ba?
Pero, ganun lang yun, man. Di ba? Kailangan mo lang aminin yung mali mo. Ayan, tulad din ng ginawa ko. Repentance. Di ba? Aminin mo lang totally lahat. 100% mo. Malamang tatanggapin ka ulit. Because the internet, the Philippines, needs your content too. Kahit nabubuisit ako sa pilit mong tawa, pero wala naman ako magagawa doon. Maybe, ganun ka lang talagang tumawa. Anong magagawa ko? Wala. Yan yung inihain mo, ayan ang kakainin naming lahat. Tama? Ayan ang social media, di ba? Oh, wala tayong magagawa doon. Content creator ka eh. But social media needs you. Kasi masyado na malungkot din ang social media kapag mawawala ka pa. Kaso, para maibalik mo yung dating sigla mo, abay, kailangan mo magpakatotoo. Enough with this silence, man. O kaya yung pagbubuhat ng bangko. O kaya yung pagiging hipokrito. Enough, man. Man up! Ngayon mo ipakita na lalaki ka. Aminin mo lahat yung mali mo o baka si Elma yung may mali. O baka talaga kayong dalawa yung may mali. Aba, aminin mo. Para wala tayong problema. Ganun lang yun. Anong masasabi mo na nadulas si Sky na sinabi niyang ikakasal na si Ninong at Ninang niya sa live ni Elma sa TikTok? Kung ito naman ay scripted, mas lalo kang wala nang babalikan sa social media, Gabin. Kung ito ay biglang lalabas na ikakasal talaga kayo, good luck, man. Ubos ang tiwala ng mga tao sa inyo. Kahit papalipasin mo 2-3 buwan, it won't matter. Madaming tao ang kakalas sa inyo. Diyan na siguro magkaka-record na mawawalan ka ng 1 million subs sa YouTube at 1 million followers sa Facebook. Sobrang disappointment nun. Sobrang disappointing nun, mga kahombre ko, kung mangyayari yun. Kasi grabe na to. Kasi kung ginawa nila to, they actually played the Philippines. Tandaan nyo, pati yung major media networks, pinost din ho yan. Ibig sabihin, pinrank nila ang buong Pilipinas. Yun yung magiging titulo niyan. And definitely, wala nang maniniwala sa kanila. Tapos na. Kasi mga kahombre ko, prank ay parang kasinungalingan. Pinaganda lang ho yung prank. Pero sa totoo lang, deeper, if you think deeper, yon ay kasinungalingan. Kasi pinapakita mo yung bagay na alam mo naman na hindi totoo. At sasabihin mo lang yon sa tao after mo na siyang maloko, matarantado, sasabihin mo sa kanya, and then yun na yung content, yung reaction ng tao na yun. Sa mga simpleng tao, mga kahombre ko, sa mga taong sanay na sa prank, okay lang yun. Kaso if you pranked the whole Philippines, then dun mo na makikita yung matinding backlash sa lahat ng ito. So kung yan ang iniisip mo, Gabin, chill. Mag-back off ka muna sa plano mo. It's not gonna work. Kung dati siguro, social experiment na yan. Dati, nag-trend yan, mga kahombre ko. Gumagana yan nung panahon ko. Pero medyo pinagtatawanan na rin yan, di ba? Kaso, ito, Gabin, iba to matinding backlash to. Pucha, baka hindi ka na makabalik. Sobrang daming YouTubers, mga kahombre ko, sa Amerika, na napakalalaki ho ng followers, pero totally na-cancel. Hindi na makaangat kahit 10,000 to 20,000 na views. Hindi na makaangat. Dahil sa disappointment na binigay nila sa mga viewers nila. Iyan yung tandaan mo, Gabin. My God, iba na to, mundo na to. Hindi na ho, bad publicity is still publicity. No chance, man. No chance. Dapat, kung aamin si Gabin, talagang ilalahad niya lahat. Kasi pag kulang-kulang rin, hindi rin ay epekto. Palpak rin. Yun lang, Gabin. Truth will set you free. Repentance is real. Nangyari yan sa akin. Ako na yung pinakamasamang demonyo sa balat ng social media. Pero, Gabin, ikaw, hindi ka naman umabot sa kawalangyaan ko. But, please, believe in God. Repent. It's real. Wala namang masama sa lahat ng pinaggagawa mo. Kung nambabae ka, kung pinagpalit mo, hindi mo na mahal, iba ng chicks mo. It's okay, Gabin. Hindi naman kayo kasal. Ano bang problema mo? Hindi, wala nga kayong anak. Anong problema, Gabin? Wala, di ba?
Ikaw lang ang nagpapalaki ng problema mo. You're still young. Si Elma is young. Anong problema? Nagkakahiwalay naman talaga mga tao eh. Hindi ka naman talaga sure kung sinong tatagal sa hindi. Ewan ko ba sa'yo, Gavin? Ganyan ka na ba talagang kahina? Hindi ka naman kasal, natatakot kang aminin kung bakit, ano ang mali? Man, you're disappointing millions and millions of people. One lang. Good fucking vibes.